kahapon, natapos naman ang paglilinis natin. Kahit papano ay umayos-ayos ang bahay. Ano? Ang ganda. Tapos kagabi nga nagkaraoke ako. Din pala akong mga dapat asikasuhin na papeles. Ayun ang ginawa natin. Ano, this past few days. Hindi ko magawa nitong mga nakarang araw ay ang aking pag-i-edit kasi kinukulang na talaga ako sa battery ng ating sasakyan. Ito. Gasoline station. Hanap tayo ng gasoline station, guys. Meron lang, ang gasolina natin ay aabot lang ng 40 kilometer. I'm talking to my vlog, my darling. Maximum. Then you push in this car. Itutula ko na daw yung sasakyan, guys, kapag katay hindi umabot ng gasoline station. Uy, may presyo. 1.6, 1.8, 1.82, 1.90, 1.88. So many. 1. Shell, 1.86. We're going in. No, we not Shell. No. Not Shell? So, there. 1.88. Maximum 1.88. Okay. How many? Actually, 1.95. How many there is? There's so many. Okay. I'm not gonna push this car. Okay. So, Okay, let's go Eco. Okay. It's 3 kilometers. okay. Laging problema kasi may iwas tayo sa toll. 3.3, that's enough. Okay. Yan. This is only Lagi kaming may ganito. Ayan, meron kaming mga dadaan ng tulayin na laging ganito kababa. 300. right. Yes. So, yung husband ko ang nagluto nito kagabi. Tapos ito pa rin. Yan. Prop. Yan. Prop ang aming pagkain. Breakfast. Sarap yan, ano? Okay. So guys, maglinis muna ako ng aking bintana. Dito tayo ngayon sa may tapat ng Olympus Mount. Maganda sanang i-hike yan, kaso mga 6 hours daw yan aakyatin. No, pero worth it naman daw. Worth it. So nagpark tayo ngayon sa Bangin, sa cliff. Malapit tayo sa Bangin. So isang mga ilang metro na lang, hulog na tayo dito. Tapos ang swerte natin kasi nakakita tayo ngayon ng sakura tree. Look at that. Hindi ko alam kung sakura tree ito, pero uy, ang bango. Guys,
Efeso chapter 5 verse 21. Tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay mahiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Purihin ang salita ng Panginoon at napakabuti niya sa atin bilang isang may bahay. Ang paalala na ito mula sa sulat ni Pablo ay isang blessing. Ang ibang ibig sabihin ng submission. Bilang babae, ito yung masasabi ko, kahit sa panahon ngayon, napakahirap intindihin at gawin ng salitang mag-submit bilang babae. Ngunit, naiintindihan ko sa sarili ko na ito yung mga bagay na dapat itaas sa Panginoon. Kasi hindi pwede yung old mindset ko na ayokong magpa-control. Yun, kasi yung maling definition ko nun Kokontrolin ako ng aking asawa kapag nagsasubmit ako. Lahat ng gagawin ko, sasabihin ko sa kanya. Pero, ito pala yung tinuturo ng Lord sa atin. Nagsimula sa Panginoong Jesus, simula nung siya kung paano siya mag-submit sa Diyos Ama. Lagi niyang sinasabi na kahit ang nararamdaman niya, be true, be honest, be transparent sa lahat ng sitwasyon. And sasama din dito yung sinabi sa last verse na respeto. Nako guys, sobrang alam ko na struggle to ng lahat ng mag-asawa. Paano ba natin i-respeto ang ating partner? And ang encouragement ko nga dito lagi guys, there are times na mag-fail tayo talaga. Totoo yun. Pero the more that our heart is willing be corrected, ng mga nasa paligid natin, nagkakaroon tayo ng hiya, nagkakaroon tayo ng konsensya, sa gabi pagtulog, sorry love, na sigawan kita, nandun yung guilt. Yung guilt na hindi bigay ng kaaway, na napakasama akong asawa, ganyan. It's a condemnation So, when we are switching our action, we want to switch our treatment into respect, sa partner natin is, the Holy Spirit help us. It could be us conviction to continue practicing respect, calmness and kindness. And patotoo dito talagang ako sobrang
fail talaga ako sa part na to. Mas madalas kasi akong maging dominante sa asawa ko. At alam ko na mali ako. Mali yung aking approach, mali yung communication ko. And that's why I humble myself sa harapan ng Lord. Natulungan ako. And every day, dumadating naman yung time na nagkakaroon tayo ng improvement each day. Who knows? 5 years pa lang kami mag-asawa ngayon. Pero, nawa, masaksid natin, masaksid ko, lalo na ako, kasi ako yung nagsishare sa inyo, na purihin lagi ang Panginoon sa relationship. Mataas ba siya? Mataas siya, mas makilala siya na siya ang nananahan sa amin. And salamat ako sa mga taong nagiging willing magpaalala sa akin regarding sa relationship ko sa asawa ko. At sa mga simpleng tao ay nakikita nila na ano ba yung mga dapat kong baguhin. So, humbleness, willingness to learn and practice sa marriage and sa partner natin. Hanggang sa muli guys, maraming salamat po. God bless. Ito, nakarating tayo ngayon sa ating tutulugan ngayong gabi. Again, malapit na naman po sa beach. Thank God. Medyo windy lang, kaya naka-windproof tayo, pero hindi na ganun kalamig. Yung malamig lang yung hangin. Parang spring sa Finland. So, andun yung mag-ama ko, nagtatatakbo, naglalaro. Praise God, walang masyadong aso. Tsaka ang daming bahay guys dito. Parang ito lang yung sa area namin. Sa Atimonan, Quezon. Sa Pilipinas. No? Ang wala lang dito, Tiangge.